At ngayon naman ibabahagi ko ang kwento sa buhay ni Kagura. From the murkiest water, the purest water lily emerges. Sa Cadia Riverlands, mayroong isang misteryosong propesyon na tinatawag na Onmyuji Master na gumagamit ng yin-yang arts upang kontrolin ang mga espiritu at makita ang hinaharap. Ipinagkaloob ng dakilang dragon ang espesyal na kapangyarihang ito upang ihatid ang yin at yang sa mga tao ng Cadia Riverlands, at isa sa kanyang sariling mga disipulo ang naging kauna-unahang Onmyuji Master. Minsan ay mayroong Onmyuji Master na nagngangalang Seimei. Napakalakas na kaya niyang kontrolin ang mga espiritu at buhayin pa ang mga patay. Maraming mga alamat ang sinabihan tungkol sa kanya. Ang ilan ay nagsabing sinundan niya ang dakilang dragon sa Dragon Altar at natutunan ang pinakadakilang sining ng yin-yang. Ang ilan ay nagsabi na minsang tinulungan niya ang unang Akakage sa pagtatatak ng demonyong Hanekage, at ang ilan ay nagsabi pa na nabuhay siya hanggang dito. Araw na may lihim na sining ng yin-yang. Sa mga inapo ni Seimei, ang pinakamahalagang pamana mula sa kanilang dakilang ninuno ay ang Seimei Umbrella na maaaring mag-transform sa iba't ibang hugis. Ang payong ay pinadalisay ng dakilang Seimei mismo gamit ang kapangyarihan mula sa 100 multo. Ito ay pinaniniwalaan na ito ngayon ay nagtataglay ng sariling buhay at karunungan, na nagpapahintulot sa kanya na pumili ng sarili nitong may-ari. Sa loob ng maraming taon, tahimik na nakahiga ang Seimei Umbrella sa loob ng dambana. Taon-taon sa memorial para sa Seimei, taos-pusong nagdarasal ang mga tao dito ng nakaluhod, na nagnanais ng mas mahusay na kasanayan sa sining ng yin-yang. Ngunit lumipas ang mga siglo, at ang Seimei Umbrella ay hindi kailanman nagpakita ng anumang himala. Nagbago ang lahat ng si Kagura na inapo ni Seimei, ay pumasok sa dambana upang manalangin sa unang pagkakataon. Bago magsimula ang seremonya, palihim na umakyat ang makulat na ulilang babae sa isang puno sa labas ng dambana upang palihim na silipin ang altar sa loob. Nang nasa kalagitnaan na siya ng puno, nakita siya ng isang batang mas matanda sa kanya ng kaunti. Ang batang lalaki na nagngangalang Hayabusa ay anak ng Shadow Supreme Grandmaster mula sa Scarlet Shadow, dito sa isang imbitasyon kasama ang kanyang pamilya. Wala rin siyang interes sa masalimuot na ritual at nagkataon na nakita niya si Kagura na umaakyat sa puno ng Lumingalinga sa paligid dahil sa pagkabagot. Bago pa man magsaya si Kagura para sa wakas ay umakyat sa tuktok, nakita na siya ng mga matatanda sa lupa at sinimulan siya ng bawat isa na pag-alitan siya dahil sa posibleng pagkagalit sa dakilang ninuno. Ngunit tumanggi ang batang babae na aminin ang kanyang kasalanan at nangatuwiran na umakyat lamang siya sa puno dahil may narinig siyang tumatawag sa kanya sa altar. Habang umiinit ang kanilang mga pagtatalo, puno ng galit, nadulas si Kagura at unang nahulog ang ulo sa puno. Agad na sumugod si Hayabusa sa puno ng puno gamit ang kanyang nanjutsu at tumalon upang hawakan siya sa kanyang baywang. Sa mismong sandali, isang malaking payong ang namumulaklak sa itaas ni Kagura at Hayabusa, at sabay na inabot ng dalawang bata ang hawakan, ligtas na lumapag na parang lumulutang na dandelion tuft. Ay ito ang Seimei Umbrella, isang himala mula sa Seimei Umbrella. Nagulat ang karamihan, habang si Kagura ay nakatitig sa malaking payong sa kanyang kamay at ngumiti, kaya, ikaw ang tumatawag sa akin. Ang Seimei Umbrella ang nagpapanatili sa piling ni Kagura mula noon. Nasaksihan nito ang bawat problemang naidulot niya, naranasan ang lahat ng kanyang kagalakan, kalungkutan at galit habang siya ay unti-unting lumalaki, at naiintindihan ang kanyang nararamdaman para kay Hayabusa na nagbago mula sa pagkakaibigan hanggang sa lihim na pagmamahal. Nang magbihis si Kagura para dumalo sa seremonya ng pagdating ng edad ni Hayabusa, hindi sinasadyang narinig niyang nag-uusap ang kanilang mga nakatatanda at napagtanto niya kung bakit naging malayo si Hayabusa kamakailan, aalis ba siya sa Cadia Riverlands, at iiwan din ako. So, ano ang dapat kong gawin? Pinipigilan ang kanyang mga luha,
Tinitigan ni Kagura ang gabing ulan sa labas ng kanyang bintana, nang ang Seimei umbrella ay lumipad na at bumukas ng kusa. Tama ang Seimei umbrella, hahanapin ko siya at susundan hanggang sa dulo ng mundo. Palihim na lumabas si Kagura sa kanyang bahay at tumakbo patungo kay Hayabusa sa buhos ng ulan. Maaaring ito ang pinakamalaking problemang naidulot niya, ngunit ito rin ang pinakamalaking pastahan na nailagay niya. Dumagundong ang kulog at kumikidlat sa mahabang daan. Ngunit walang pakialam si Kagura, dahil maaari siyang makipagsapalaran kasama si Hayabusa, at kasama ang Seimei umbrella. Sa kalye ng Scarlet Shadow, pinahinto ni Kagura si Hayabusa pagkaalis niya sa bahay at sinabing, "Hayabusa, sasama ako sa iyo." Sa paglabas ng pangalan ni Hayabusa sa kanyang bibig, wala na ang batang babae na nangangailangan ng tulong ng kuya. Napagtanto man o hindi ng nakakalimutang Hayabusa, si Kagura ay naging isang bagong tao upang maglakbay sa mundo kasama niya.